Ang atong mensahe sinigtak na sa kagahon mga utod, kinuluhan ko ini God's last warning message to the world. Ang katapusan na mensahe sa Diyos sa kalibutan nga atong ginapuyan karon. Mabasa ini sa Bugna kung Pinadayag, Kapitulo 18, versikulo 4. Yang nabatian ko ang isa naman katingog sang nagikan sa langit nga nagasiling, wa ka sa iya katawhan nakon, agod nga hindi kamo makaambit sa iya mga sala, agod nga hindi kamo makasagom sang iyang kalalatan. Magamputan. Gamhanan ka kulay tugtuman namon nga Dios nga aram kas kita saan sa mga langit. Ginoo, salamat si gayon nga kami nakahimo sa pagsimba sa imo sintak na sa kagahon. Ito Ginoo may among pagsimba ning halamutan si mutubangan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang punto mga utod nga atong nakita diri, ang panawagan sa Dios, gwa kamo katawhan nako. Sino ginapagwa mga utod? Ang iyang katawhan. Din sila pagwaon, ibalhin pala sila dito sa Mars, sa Venus, sa Pluto, kung sa diin pang planeta. No. Magagawa lamang kita sa mga ginabuhat sa kalibutan. Atong mandong dumong na hindi lang kita ang katawhan sa Diyos. Madamo ang katawhan sa Ginoo sa nagkalain-lain ng mga iglesia. Kabangdanan na ang Diyos nagtawag na gumawa kamugi kang sa ila. Kabangdanan na kung naa nga kita siyado kabisi sa pagwali, sa panawagan sa Diyos sa mga katawhan na magwa sa sining kalibutan sa sala mga utod. Amo na nga may ara kita say, discover, ano ito? Your way with God. Sa una-anay, sa isa pa kita, kayunyon, ano man ito title na? My Journey with God. Buhat naton ina. Agod ng katawhan sa kalibutan, mawarningan ng atong kalibutan na ginapuyan, hindi nasutable sa mga tao. Ang kalibutan na atong pagginapuyan karon, kinahanglan nga kita makalingkawas sini, agod nga kita makapanunod sa kinharian sa mga langit. Ang bugos na pagtuon na gusto na akong dalon sa inyo mga utod, makita niya sa libro ni Josue, Kapitulo 2, versikulo 1, padayon sina. Amo ginang sentro sa atong pagtuon. Ay hibalo ka mo mga utod, ng katawhan sa Israel, ginpagwa sa Dios, gikan dito sa Egypt, ginpanguluhan ni Moses. Apan si Moses may ara gid siya right hand. Bot hambalot si Moses among head elder, samtang si Josue isa sa mga elder siguro for evangelism. Bot sing ganon si Josue nakahibalo nga daan. Si Josue na train nga daan para sa buhat sa Dios. Kay man mga kauturan, imposible man na maglumpat katimo nga magdumala, nga way katimo training mga utod. Kung sa kanang importante nga na-train ang isa ka tao sa specific na buhaton, nga ayang pagabuhaton mga kauturan. O sa nagwa sila gikan sa Egypt, napatay si Moses dito sa bukid. Kag pagkatapos before siya napatay, gintangtungan niya si Josue na mahimong successor niya. Kag kung paano nga ang Diyos nangupod kay Moses, ang Diyos man nangupod kay Josue mga utod. Ano na kinanami? Kung paano nga ang Diyos nangupod sa una naton ng mga katigulangan sa iglesia, ang Diyos man nagaupod sa aton karon nga panahon.
dito bumautod sa may Rosario. Sa Anuling Church, sakop sa Rosario, Agusan del Sur. Atong yapon to nga yun mga utod. Ang ilang presidente dito si Pastor Orlantaya. Hamak mo halin kami sa balay sa Tagatibaw, alas 9 sa gabi. Biyahe kami, layo galing katama ang Agusan. Halin kami dito, alas 9, nag-abot kami sa Carmen, mga alas 2 siguro sa kagahon. Pertinak gutom na baka lang kami kaitlog, tumagkaan kaitlog. Biyahe naman, pag-abot namin sa Rosario, mga utod, alas 5 punto sa aga. Why tulog-tulog? Pag-abot dito, surrender ko tulog dito mga utod. Pero 15 minutos lang ang among tulog. Tawag man sila pamahaw. Pag sugod na sing, Sabbath school, bago nagleksyon pa ko, tingapam ako na kaya ko man ba? Sa edad nga amo sini, amo sino tubok-tubok ko, sino de edad nga 70 taon na, why ba? Mag-71 ako ito. Nakaya ko makuturan. Pag-abot sa divine service, away man naglubad, energy ko mo ito, grabe hapon, kaya hindi ko gusto magpapinayaya. Kinanglan mo pa yun. Bumbagin. Pero ang kinanabi ko ito, buhi dugo ko, kaya kung makapunto ka ng wali, posiling ko daw sa mga ang audience ko daw mga black Americans mo ito. Kada punto mo ito sa wali, abdik ka anuling, Amen! Pero may ibang simbahan nga, bukto lang na ugat mo. Yan, umami. Buat ipanggap doon, interesado. No? Yan? Balik ulit. Si Josue, gintakdungan ni Moses. Sa ginsiling ko na kaina, kung ang Diyos nag-upod kay Moses, nag-upod man kay Josue sa amo gihapon na sitwasyon. Dayon, si Josue na ang nag-lead sa katawhan, halin dito sa duta, dito sa may pihak katabok sa Jordan, kag nagtabok dito sila. Dito sila naghimo sa ilang kampo mga ito. Gintawag ni Josue ang iyang mga sinaligan. Dayon ginplastar ni Josue ang plano para sa buhat. Kaya ang buhat na may plano mo ito, kung gol na klase ka buhat. Nama sining ka mo nga, ano ginampan mo nga, kinahanglan nakaplano ang tanan mo, organize ka. Abot na tibod dito, wali ka dito, wising ka, wising organisasyon, naging hibo, di tayo. Yung plano ni Josue, mga ito. Dayon, ginpili niyang 12 ka mga sinaligan ng mga tao. Botsing na doon, mga tao nga maayo ang ilang record, samtang dito pa sila sa Egypt. Dayon nagpili si Josue sing duha pagid ka tao. Ang silid ni Josue sa duha ka tao, ari man ta diri kadtuy ninyo. Bersikulo, siling diri, si Josue nagpadala sing duha ka lalaki nga nagasiling, lakat kag tanawan ninyo ang Jericho, kag naglakat sila, kag nag-abot sa balay ni Rahab, kag naghigda dito. Duha ka mga batano. Siling ni Josue, lakat ka mo, kag tuin ninyo ang Jericho, kag tanawa ang sitwasyon. Mga utod, sa sining panahon ang Jericho ang pinakauna nilang mamagyan. Kag ang Jericho ilang pag-aagyan, among pinakapag-un na klase sa kinariya. Ang ilang pader na libut, ang ilang syudad na libutan sang pader, nga pwede maagyan sang duha ka bilog na kutsi kung sila. Daw ano na, kadamo ng mga toto. Sining ni Josue, kadtuin ninyo
Ang bersikulo no naghambal sa aton, nasang pagkadto nila dito, nagsulod sila sa balay ni Rahab, kag naghigda mga utot. Atong dumdumon nga si Rahab isa ka prostitute kung buring. Ang nagiyas sa ila nga magkadto dito, amo ang Diyos. Amo ang Diyos. Kung sa tawhanon nga pangunahuna, ikaw makasilinga, hindi bagay ang katawhan, ang duhang batano magkadto sa balay mo. Basi bala kasulayon sila ni Rahab. Basi pag-abot nila dito, siguro si Rahab, ang iyang bayo, grabe gid. Mga utod sa nagligad namon nga kadto dito sa may Siargao. Sino kadto Siargao utod? Ay, naman kadto? Kadto man kamo ay. Ha? Sakay na si Roplano, at least double, kadto Siargao, 45 minutes lang biyahe mo. Abi ko ano yung Siargao, isa lang kakuan ba? Isla lang bala? Pero composed of 9 municipalities. Siya magaling na ka munisipyo. Sino ko sila, tingaan na wala ka mo mag-separate, na wala ninyong ini, ginpaluab, na mahimong isa ka probinsya, kaangay sa nakailiyon, o di ko gano'n. Dinagat province na nakaroon. Sila nila sa una gin-attend mga, pero wala pagin mako. Balik taon. Kadtok ni Siargao. May video ako dito sa Siargao, wali ko. Ang amang munisipyong kaduan, General Luna. Kay damog sila munisipyo. Ang ilang airport sa Del Carmen. Ang ilang port, ano to? Daka, ano yun, lipat ako ito. Basta mo na. Baw dito sa Siargao, sa Del Carmen, ano ni sa may General Luna. Kung adlaw daw ay man, pero kung gabi ng mga alas 5, taro kayo mo nga ng tawag, abang bridge kanto ka dito, pagkanto mo dito, payo mo nga foreigner. Grabe! Damo nga foreigner. Abaw doon mga paka, mga pinanitan, mga utod. Ang mga bahay nila, nagbralang nga. Sunod mga panti pa nga, gagmay kayo. Ang mga gagmay lahang, mga Pilipina, nahuyakas na. Puro mga foreigner, higda nito sa baras mo ito, wow, kita yung Pinoy. Hindi pwede sa ito. Siguro si Josue, ang duwa ka matanoon, kaya dito kay Rahab, pasi maabtan nila dito nga daw mga apaman sila siguro, sila. Pero nga ito, dumdumo natin na ang Diyos nagiya sa ila. Kung kaisa sa buhat na atong pagabuhaton, kung kaisa ang aton pangunahuna negatibo mga utod, apang tungod kay ang Diyos nagsugo sini, ang buhat maginuswagod mga utod. Ang Diyos mo po natin, versikulo 2, tagin sugid sa hari sa Jericho, yari ang karon may mga tao gikan sa anak sa Israel nga nagkari sining gabi sa pag-usisa sa duta. Nakita sa mga tao sa Jericho. Kabalo ko mamotod dito sa pader, may ara ng gwardiya dito. Bisan gabi nakitaan sila, bisan 12 at 40, puro nakitaan sila. Kag nag-report sa hari. Atong dumugabon na hari, ini nga hari, hindi baya sa ignorante sa balita. Ini nga hari nakahibalo kung ano ang katawhan sa Israel. Diba? Ang hari nakahibalo kung ano ang imbuhat sa Ginoo dito sa duta sa Ehipto. Naging pamatay ang mga panganay sa Ehipto tungod sa katawhan sa Israel. Ang hari nakahibalo kung paano ginpahubas sa Diyos ang dagat na mapula, kag nagtabok
ang katawhan sa Israel. Ang hari nakahibalo kung paano ang katawhan sa Israel ginubayan sa Diyos sa gabi ising kalayo na hindi mainit. Ginubayan sa Diyos sa adlaw kaangay sini sang panganod na nagasunod sa ila. Nakahibalo ang hari sila. Bayan. Pero versikulo 3 atong basahin. Ang hari sa Jericho nagpadala kay Rahab nga nagasiling pagwa ang mga tao nga nagabot sa imo nga nagsunod sa imo balay kay nagkari sila sa pag-usisa sang bugos nga lugar. Nalimtan sa hari ang imbuhat sa Diyos sa katawhan sa Israel. Panahon na unta ini, higayon na unta sa hari nga siya mga hinulsol sa ilang kasaypan. Atong dumdumon na siling sa Diyos kay Abraham sa Genesis 15. Ano kuno siling nga? Magamangin manlulugayaw ikaw sa duta nga hindi mo since 400 katuig kay wala pa mapuno ang sala sa mga amurmon kag sa mga tao sa kamay. Botsin kanon nga ang Diyos naghatag sing tsansa sa tanan nga tao. Hindi kita magsilingon kung kita lang inatagan sa Ginoo sing gayon sa kaluwasan. Hindi kita magsiling ang Israel lang inatagan sing kagayonan sa kaluwasan. Ang katawhan nga ara didto sa sining panahon sobra 400 katuig ang ginhatag sang Ginoo nga gayon nga sila magahinulso sa ilang masa. Atang wala gid nag-abot sa ila o nagbatyag sila. Kaanay sining hari mo. Higayon na tani ininiya nga magahinulso sa iyang mga kasalanan. Ilang sila mismo nakibalo nga sila masinalaypon at ubangan sa Diyos. Kung kaysa sa atong kinabuhi, kaangay silang bayan mga auto. Kita man nakahibalo sa atong mga kasaypanan at ubangan sa Ginoo. So makabati ganita ka mga wali, imbes na kita maghinusol, magsige pa kakumot mga auto sa speaker. Ano, matungin pastor, ang klase ko wali man tuman. Hindi man ta pwede walihan utod nga pauyon lang tanan, hindi manamo. Gintawag ini siya sermon mga utod. Di kung sermon, ano gani? Pag-atin. Kadto ko dito sa may ano to, langgal. Dito, babit, bukid. Sila ni brother makipunti sila, brad. Ikaw yung pangasaba ko. Tuon mo ka. Ang sermon pangasaba mo na ulo. Ang katawhaw ko ng hari, wala gid magbatyag sintang number 2. Iniunta panahon sa pag-usisa sang kaugalingon para sa iyo. Kaya madali na lang mag-aabot ang judgment sa ilang syudad. Kangay sa atong panahon karon mga utod, kung imong makita sa mga social media kung ano ang nagakatago. Bago lang mga utod, ginbombahan sa Israel ang ano gani? Qatar. Ang Qatar utod, number 1 na nga amigo kay United States of America. Ugaring lang, ang Qatar, binhimo nga safe haven sa mga pangulos sa Hamas. Siling ni Netanyahu, wala man magtuman ang Qatar, kinahanglan hindi nila ano na tanawag? Ano pa lang sila? Ikanlong kung sa tinagalong paglagan niya. Ang teroristang Hamas, kinahanglan ila i-eliminate kag kinahanglan nga iladadon sa justice mga kapwa. Ginbombahan din mga bahin sa Qatar, sa Doha pa rin. Pero di ka manggaranan na nasyon mga utol. Kuha gini. Ginbombahan ang mahuti dito sa Yemen mga utol. Ginbombahan ang Syria. Ginbombahan ang Iran. Karon ginbombahan man sa Ukraine. Kaya Rusya nagbombahan na Iman. Karon may araw na naman naging bombahan ng Amerikano din ganina sa Venezuela.
kay bira ang drug cartel mga utod. Di na natin makita nga yaratas katapusan. Sa Pilipinas, wag bomba mga utod, pero may baha tungod sa anomalya sa flood control mga utod. Ano na tabo? 545 million for flood control alone. Nakita ang anomalya. Ang mga tao o ang ibang na mga investigador daw hindi gid makahambal sang tao na dapat ihambal na utak sining tanan. Di ba? Nakita niya na. Pero natabo sa sobrang tuga kay Diskaya. Muna siling pa kay ibang nami gali karong panahon mag-ano ka? Mag-contractor ka. Kay kadaan mo sa platform. Sobrang tuga Diskaya, sino gin-reveal nila? Ha? Si Saldico? Kag si Tambaluslos Rumores. Siya gin-reveal. Agoy mga utod! Kaya gin-reveal na dito sa Blue Ribbon Committee ni Marcolita. Pagkasunod ang lautod, ano na tabo? Ginislan si Escudero. Ano na tabo? Ginislan si Marcolita. Kay man dito to nagtupa sa Speaker of the House kag sa Chairman sa Committee on Appropriation mga utod, pero may aragin sinalabing nabaw dito sa kanya. Sino sa Malacanang? Disgrasya. Naabot kini sa ato kasi sa daradrive. Ako manita dito. Kitang kami. Why baka mo makapamalandong sila mga utod? Sa aton kahimtang karon na kita nagaantos diri samtang aton mga opisyalya nagabakal sa mga to. Rolls Royce, yate, ang sweldo 56,000 nakabakal kayate, kita ng pinaka-milyon. Panahon ni Rahab, panahon tani sa hari, nga iyang usisaon ang iyang tagipusoon kami ang mga. Kaangay sa panahon naton karon, samtang ara ta diri nagalingkod mga utod. Sa makita naton ang sitwasyon sa kalibutan, di man naton usisaon naton kasing-kasing. Ara bala kita sin saktong posisyon sa atong panalagad sa Ginoo. Wala bala kita nag-alagad nagkadto simbahan for formality only. Nakadto bala ta sa simbahan agod nga aton makita ang aton kaugalingon kag nagkinahanglan aton tadluon na tubangan sa Dios. Mga kauturan ang uning panahon. Number 3, panahon sa magbag-o kag pagkilala sa Dios nga buhi nagtuga sa mulatang lupa. Ang hari amo ni tani ang iyang panahon nga ayang kilalahon ang matuod nga Dios nga amo ang magbubuhat sa langit kag sa yuta. Versikulo 4. Habang minkuha ni Rahab ang duha ka lalaki kagintago sila kag nagsiling siya sa naghuo ang mga lalaki nag-abot sa akon apang ko wala at nakon may balui kung tagadiin sila kag naglakat naman sila. Kaayo ni Rahab kung sa atong panahon karon. Sa aton ng tawhanon silita na ano man lang nasirahan. Pero baya mga utod nakahimo sa sisa ka maayong buluhan. Ano ang nabatyagan ni Rahab? Number 1, ang kalaglagan mag-aabot na sa Jericho. Isa ka babae nga may gani kahibalo. Bisang isa lang ka teksto sa Biblia. Pero nahibaluan niya ng katapusan sa Jericho dali na lang. Kita iya mga utod halos na memorize ang Biblia. Pero napamalandong pala nato ng atong panahon karon nga ginapuya. Tanan nga libro sa Biblia ato nabasa,
Pero kumusta ang atong kinabuhi, mga utod? Nagkinabuhi balata, kaangay ni Rahab, na nagabatyag siya na ang panahon na yung ginapuyan, hindi na magadugang. Anong rason, mga kauturan? Na ang damo sing nagbalatian sa atong panahon karon nga mga batan pa. Kagabi, mga kauturan, experience ni Pastor Miren, kapati mamusurog gabi. May isa ka batanon nga nagatrabaho sa call center. Dayon, mga utod, nagkanto sila dito sa Adams. Nangayo sing hinabang. Ay siling paniya, sa 8 kami mga pastor, isa na lang nabilin. Nagkalamatay na tungod sa radiation, tungod sa pulaw, mga utod. Tungod sa pulaw kay aras na call center. Sa atong panahon, ang atong mga katawhan, nagtulog tag alas 2, alas 3 sa sibig, tanaw sa mga TikTok. Ano ba? Tok-tok? Ano ba TikTok na? Ano ba? Facebook. Haka sibig, tanaw, tulog, alas 3. Hindi ka mag-expecta na matinir ka sa kalimutan. Sa tungkod lang. Hindi ka-expecta na magtinyan ng paskalita. Kaya ato recovery sa itong lawas pinakagabi alas 10. Labing maayo alas 9 kung alas 8 dyan. Tulog na tama. Si Rahab yung inbatsyak ini. Number 2, iya dapat kilalahon ang matuod. Si Rahab sa ilang lugar nagasimba sila sa mga Diyos. Apang sa dira nga nagabot ang duha ka batanong ukon, usang wala pa sila nagabot. Si Rahab nagapamalandong siya kung ano ang iyang mahimong kahintang sa kalibutan ng ilang ginagawa. Parehas ba sa atin, kung wala ka mo bala nagapungko, kung tapos mo malandong ka mo, sa sunod sila, ano ba yan? Kay masugot ta kag sa hindi mga utod, mautan, namatay na, di ba? Si Mr. Pini, batanon pa, bago naggraduar sa College of Law. Nagapaabot siya sa barig sa mga kulturan. May nabatian siya nga gamay na tiyog na namangkot siya, Mr. Pini, ano ang imong buhaton? Tinya, mag-take ako sa barig sa Di kung makatake ka sa barig sa ano sunod yung buhaton. Di ko makapasara ko i-practice mga akong ang law. Di sa tapos na practice ni mga law, mga Mr. Pini, ano sunod, di mo buhaton. Di mga dipon mo sing damong kwarta, kung damo ko sing mga kliyente, mga siling taniya. Kay mga abogado nagadipinsa na sila, siyempre, bayad na bigyan. Di kung damo ka na kwarta, ano yung buhatong sunod, siling ni Mr. Pini, makita ko sing pinakagwapa kag mga asawa ko. Kaya mo, ni malaki gusto kong gwapa. Gwapa gid. Pero ang gwapa is orang well na. Beauty is in the eye of the beholder. Gwapa, sila ni Mr. Pini. Kung nakakita ka na sa mga asawa mo ng masunod, sila ni Mr. Pini, magbata kami. Kag pa-eskwilahon ka kung mga bata ba, mga mga abogado man. Sa unang panahon, mga kautoran, sikat kaya kung abogado ka. Karong panahon, ano sikat? Kontraktor. Unang pinakasikat. Kontraktor, ka ano gani? Congressman. Ano ng mga sikat karong panahon? Karon mga kautoran, sila ni Mr. Pini, sila isang tingog, kung nakabata ka na, kagdamo ka na, nakagraduate mo, kabataan ng buhaton mo. Siya. Siyang panahon ko lang ako relax lang ko. Kung nagtigulan ka na ano sunod,
Sila Mr. Pinite, ano masunod sila kung tikulang na? Ano tayo? Di patay. Di, kung mapatay ka, ano sunod? Huwag kahibalo sa Mr. Pinite. Mga utod, kung nakaabot sa ato, nagamatay ka, susunod sa atong kinabuhi. Andang mata kung nakabuhi na siya. Ang mga itong maglandukan, wag isa sa ato na magbatos, kalibutan rin. Si Rahab, ano na niyang ginapamalandong mga uturan? Tod sa karong panahon, sa nagkanto sa mga batanon si Rahab, maayo pang kaindang sa kinabuhi. Tungod kay si Rahab, di pa ayaw tigulang, batanon pa siya, damo pa siya si customer, kag pwede pa siya makapataas presyo mga uturan. Pero pagulang mo, sino man bakal kalimutan? Kapin pa kong krabusgo doon, why na? Bisan, ikaw namang lagas, why na din? Bisan, puro free, why na? Pero ang kananami ng kay Rahab tungod kay iyang ginapamalandong kung ano ang iyang maabdan sa ulihing mga tao. Gusto siya magpaidalo mo sa matuod nga Diyos. Sabi na namin. Mga utod, sugiran ka mo. Bisan ano kadano ang inyong natipon nga kwarta sa sining kalibutan. Bisan ano kanami ang imong balay nga mapatindog sa sining kalibutan. Bisan ano pa nga kanami sa salakyan nga imong maangkot sa kalibutan. Without God! Ang tanan. Bay kapuslanan. Verse 6. Habang gindanan niya sila sa tago sa atop, kagin tago sila sa mga lino nga ginhantal sa atop. Si Rahab nakahibalo ng duha ka mga batanon nga nagkadto sa iya mga katawhan sa Dios. Si Rahab nakahibalo nga ang duha ka mga batanon nga nagkadto sa iya makahatag sa iya sing katinawan kung paano makikoneksyon dito sa Dios. Si Rahab nakahibalo nga ang duha ka batanon nga ipadala dito sa iya mga tao na kung saliin ginkomisyon sa Diyos sa pagkahibalo sa iyo. Pagkanami na sitwasyon mo. Ang iyang ginhimo, ginproteksyonan ang duha ka mga batanon. Kay si Rahab, bisan patuod nga nagasimba sa madamo nga Diyos, pero sa sining panahon ginkilala niya nga ang Diyos sa duha ka batanon matuod nga Diyos. Nakadumdum ka mo kay Ruth mga utod. Si Ruth umaga ni Noemi kag ni Noemi. Si Ruth namana sa mga kabataan ni Noemi. Kaupod ni isang iyang bayaw. Karon ang natabo kay napatay ang ugangan ng laki. Pagkapatay sa ugangan ng laki, napatay ang ilang mga bana nga duha ka bilog. Si Noemi nakaangko nga magpauli na dito sa Bethlehem. Si Ruth, mga utod, na convincer sang ginalagad ni Noemi. Siguro kung sa aton panahon makasiling kita, kung ikaw si Ruth, masiling ka nga, kung nga matuod ng ilang Diyos na nagkaramatay sila sing batan, umpa mga kuturan. Dito sa amon, may ginlubong katong Domingo lang. Nag-edad siya sing 47 lang. Pero tikadamo sa tao. Before siya mapatay, ginsulat niya ang daan kung sino ang speaker. Si Pastor Miato nag-speaker. Sa lubong, si Pastor Pini Garcia. Principal, Sam Yursa. Pag-graduate niya sa SBC, magna cum laude. Pagkadamo sa tao, adlaw gabi, pwede kadamo ka. Ang iba siguro mga sinibok kasayang na bata. At the age of 47, patay na. Ang iyang sakit, ang mga sakit sa cancer, sa pancreas. Pero mga kautoran, bisan pa sa amula sila nga edad, ang kinanami kay naandam siya sa panahon mag-abot ang kamatayon. May mga pastor magbisita dito sa tinapang doktor, singganan niya na pastor, hindi niyo na ako pag-ampo na ulian ako.
Iampo niya po magpahungay na. Magpahungay na. Mga uto. Siro. Why siya maghunga nga kung matuod may lang Diyos na nagkamatay, pero para kayo. Sili na kay Nuiwe mabasa sa Rome 1, versikulo 16. Sili Nuiwe pauli ikaw, Rome. Pero sili ni Rome, hindi ko magpauli. Siling paniya, ang imong katawhan, akong katawhan, ang imong Diyos, akong Diyos. Si Ruth, mga pagkanawit sa experience. Why niya gintanaw kung adong kahayahay dito sa mga. Atong dumdumun ang buwag mga utod, kaliwat niya siya nilo, na nagpalagyo panahon sa mitsundog ng sumutang buwan. Ang kaliwat nito sa buwag, mga anak to sila kaliwat ni Lot sa iyang mga kabataan mismo. Pero bisan pa sa sina, si Ruth nagkilala sang Diyos sa iyang ugat. Versikulo 7 kaputso. Kag naglagas ang mga tao sa dalangon pagkadto sa undan. Ginlagas kay siling ni Rahab dito lagsan ninyo. Si Rahab yan nagsaka sa atong panagsiling sa mga lalaki. Nakahibala ako nga ang duta ginhatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Diyos. Kag nga ang kahadlok sa inyo nahulog sa amon. Kag nga ang tanan nga bumuluyo sang duta nagkalatunaw sa atubangan ninyo. Mga kauturan sa sining panahon si Ruth, akon si Rahab nagconfess sa duha ka mga batan. Why pagani ang duha ka batan nagsugid sa iya, may tungod sa ilang misyon, si Rahab. Mga utod, bisag hindi patanay nagsugid sa mga tao, kung nakita sa mga tao ang atong kinabuhi ng Diyos nun, sila na mismo mag-testify na kita katawhan sa Diyos mo to. Mayong bisa ko. Kadto siya dito. Sila nang nakibalaan ko. Ininduta, ihatag ni sang Ginoo nga inyo Diyos sa inyo. Kita mga utod nakahibalogin. Nga ang langit nun nga duta, anong langit nun ka na nigahatag sang Diyos sa imo kag sa akon, kag sa mga tao magdawat sa Ginoo sa panahon sa iyang pagbalik. Siling ni Rahab nagkakatunaw ang tagipuson sa amon mga katawhan din. Isa ka babae nga siling pa sa ginatanaw sa mga tao mahigko nga babae. Apang ano pa ang babae nga nakahibalo sa mga panahon mga utod. Mahigko, hindi masaligan, pero siya pang hibalo kung ano ang sitwasyon ngay sa ilang ginapunta. Pagkadami. Sa sinang panahon, mga utod, pagkadamo sa mga bright na tao dito sa Jericho. Siguro mga edukado sila. Siguro nakatapos sa ila sa master's degree nila siguro. Basta may doctorate degree pa sila dito sirong nahuman. Ano man ng profesyon na ilang ginhir nga natapos dito mga utod. Apang ining tanan mo ay gid nakahibalo sang sitwasyon sa panahon nga ilang ginapuyan. Only Rahab knows. Siya lang ang tayo. Kag gintugaan niya ini sa mga katawhan o sa duha ng mga. Kamay sa panahon ang Ginoo nagpakatao sa ining kalibutan. Remember, nga sa natao si Jesus may aral na nga daan ng espilahan. Kabalo ka mo kung ano sikat ng espilahan sa panahon si Israel sa mga ba? Ha? Kung Dris Mindanao, pinakasikat ng espilahan na ito. Mountain View College. Kung dito ka sa Luzon, ang sikat, Adventist University of the Philippines. Kung dito ka sa Amerika, ang pinakasikat, Andros University. Pero sa panahon sa mga Israelites, ang pinakasikat mga utod among school o dagdag. Ang founder, CBC.
mga tao sa panahon ni Jesus na tao naka-eskwela sa amo si niyo na eskwelahan. Si Pablo nakagraduar siya sa din po to sa eskwelahan ni Gamaliel. Pero sa ilang na eskwelahan, ay gid sila kay balong ang Mesiyas na abot na. Ginabit-bit nila ang Biblia. Siguro ang ibang ginabutang ginapasaan ka ng screw man to sila sa una. Igo lang sila magpasaan sa mga libro sa Biblia, pero ay kalibutan ng Ginoo Mesiyas nag-abot. Sino na kay balong? Lucas 2, versikulo 6. Kag nagkadto sila, sindali-dali kag nakita nila si Maria, kag si Jose, kag ang bata na nakulan sa basman. Sino? Nakibalo? Manugbantay lang sa mga ito. Kung kaya isa mo ito, di nato ang mga tao na kung sa tanang educational opinion wala, kung sa material ng mga bagay wala, kung hindi nato sila kang underestimate, kaya mo ito. Ay, manugbantay na sa kanila. Ano ay hana eskwelahan sa tumakutunan? Ambot na kaabot sila grade 4 siguro. Pasiway. Pero sila pa mga utod, ang una na kay balong ng Mesiyas na kabuna. Ang mga tao na way nagatanaw sa kapasidad, way nagatanaw sa ihibalo, ang Diyos magahatag sa kaalam sila nga tao, kag ang Diyos magareveal sa iyang mga puno, sina na mga tao. Importante eskwelahan ako mo ito. Importante na. Hindi ka magbibliyo at eskwela. Pero ang pamangkot mo ito, ang inang aton na eskwelahan bala, ginkaidalong natin sa pagmando kag paggiya sa Diyos sa Pilipinas. Basi ako lang na ato ginapahantog mo ito. Versikulo 10 ka 12. Sila ni Rahab, ano nabatian kung paano ginpahubas ang Ginoo ang mapula nga dagat. Kung paano ginlaglag ang duta, ang duha ka hari sa mga Amornon, si Sihon at si Og. Kag nagkalatunaw ang amon tagipusoon kay ang Ginoo nga inyo Dios, amo siya ang Dios sang langit kag sang duta. Pagkanamin mo. At si Rahab iyang ginbantayan ang mga pangitabo. Kag iyang na-intindihan kung ano ang aplikasyon sini sa iyang ginagawa. No, ito. Nakabukas ko sa YouTube. Siling pa dito hindi pa basta-basta na speaker mo ito, si Billy Graham, batid ko siya. Pwerte na kasikan, Protestant pastor, pero hindi ko lang believe ka sa title ng dito. Tithing is a sin. Ibasa ko ito. Wow, among explanation niya. Magkukunan. May mga maalam tao na hindi makaintindi sa matuod, may tungod sa dalang kasunod. Kita, tamo sa aton ang mga bride, pero hindi natin ipanghambog na siya. Not unless kung giyahan kita sa Ginoo na makaangkon kita sa pagkilala sa mga pagkatabo sa Kanya. Sa Matthew 24, versikulo 44, busa maghandangan kamo kaysa takna nga wala ninyo pagmuna magkakariyan niyo siya. Ang atong lesson, siningaw ito, God's last warning message. Katapusan na mensahe sa Diyos sa kalibutan. Si Jesus nagambal sa ato, maghanda ka mo kay may ninyo mituloy kung saan mag-abot ang katapusan. Versikulo 12 nagsiling siya, busa karon siling ni Rahab sa mga tao, sumpa ka mo tungod sa Ginoo, sanglit na nagmalulo ako sa inyo, ginaampo ko, magmalulo man kamo sa panimalay sa ako namay, kag hantagi ako sing matuod nga talandakan. Si Rahab, mga utod siling dire, gusto niya masiguro ang kaluwasan hindi lang sa iyang kaugalingon, kundi bisan pa sa bugos niyang panimalay. Ang gusto ni Rahab, mga utod, na siguruhon gid ang kaluwasan.
Kaya mo inang pinaka-priority sa kinabuhi sa tao. Apang para kay Rahab, hindi lang siya, kundi ang bugos, panimalay mga ato. Kaya anuman lang ang kalipay naton, ang aton panimalay, hindi makaabot dito sa gimrian sa mga. May kanta sina ang mga batanong dali dito sa Angalina, itong mga asoy blao. May kanta sina. Ano mo ang kapuslanan kung ang imong panimalay? Isa ka malipayon na reunion dito sa kinirian sa mga langit. Kung ang bugos natong panimalay, may kaupod naton kang magkinabuhi sa wala sa katapusan. Verse 30. Kag luwason ninyo nga buhi ang akong namay, kag ang akong iloy, kag ang akong mga utod, kag ang akong tanan, nga ila, kag luwason ang among kabuhi sa kamatay. Ari ang isa pa sa mga pinaka-namin. Siling ni Rahab, siguruhan ninyo mamaluwas sa akong namay, kag iloy. Balik sa istorya ni Rahab. Ano ka siya? Prostitute. Huna-huna ka mo, mga tatay, kay nanay nalipay sa iya. Right? Wala gid sino malipay ng imong bata, prostitute. Siguro may imaginaton kung ano nga buyayaw, kung ano nga akig, kung ano pa nga paghambal sa iyong ginikanan para sa iyang ginahimo. Apan si Rahab, mga utod, kung ginbuyayaw man siya, kung ginakigan man siya sa iyang mga ginikanan, apang para kay Rahab, ang ginikanan. Nga sila sa Biblia ba? Tahura ang imong amay, kag ang imong si Rahab, ang iyang handom na iyang maginikanan, mahimo, mamaluwas, pag-abot sa katauhan si Israel. Kay para kay Rahab, ang importante, hindi ang nagligat, o kung ang karon, kundi ang palabot. Mga utod, ang Yawa, gusto lang ibalik kita sa atong nagligat na mahinuan. Agod yung kita mag-iskuryos pag-alagat sa Ginoo. Amo nang pirmigin na pabalik sa Yawa sa aton. Ang mga failures, nagligat na panahon, mga utod, inabalik-balik na sa Yawa sa aton. Pero para kay Rahab, hindi importante ang nagligat. Ay mga utod, ang Diyos ay nagatanaw sa atong kahapon, kundi ang ginatanaw sa Ginoo ang atong karon kang atong palaboton. Hindi siya malipay, mga kauturan, nga sa palaboton ikaw kag ako mawala sa panahon siya to. Ano man ang imong nagligat, ang tanan kalimutan. Si Rahab ang iyang nagligat, ang Ginoo walang mag-isip siya. O sa sabog na 14 versikulo 7 nagsiling siya din. Kag nagsiling sa mabaskog na tingog, kahadlokin ninyo ang Diyos nga tagi sa himaya, kay nagabot ng tagna sa iyang paghukom. Kag simba siya nga naghimo sa langit kag duta, sa dagat kag tuburan sa tubig. Ang panawagan sa Dios sa aton otod sa sining katapusan ng mga adlaw, pagsimba. Simbahon ato ng Diyos na nagbuhat sa langit o sa duta, sa dagat at sa tuburan sa tubig. Why na siya siliwang kang ginapangayo? Ang ginapangayo sa Ginoo sa Kristo. The Bluetooth device Sa kamuman is ang connected pangayo sa Yawa successfully. na kita mag-worship siya. Si Jesus magabalik, masugot na kagising. Ano ang imong ginapaabot, ginahimo, karon? God's last warning message to you. Kumusta ikaw sa sining panahon? Kamusta ikaw? Sintak na sa Adios.